Magandang umaga mga bata. Nasa ikatlong quarter na tayo at tayo ay week 8, ang panghuling linggo sa ikatlong markahan ng Mother Tongue MLE 1. At handa na ba kayo mga bata? Halika, tayo ngayon manood, makinig at matuto. At sa pagsisimula ng ating aralin ay alamin muna natin ito. Sa katapusan ng mga gawain, inaasahan na makabasa ng mga tatak o nakasulat sa mga larawan at maibigay ang mga impormasyon sa pictograph. Magbalik-aral tayo mga bata. Ano-ano ba yung mga nararamdaman at sinasabi ng mga tauhan sa kwento? Yung napag-aralan natin nung nakaraan. Ang damdamin ay saya. Halimbawa, yehey! Nanalo ako. Masaya. Sunod, damdamin ay galit. Grr! Huwag kang magulo. Kung ang damdamin ay lungkot, namatay ang alaga kong aso. Kung ang damdamin ay takot, ay, ayoko sa dilim. Nakakatakot. Kung ang damdamin ay pag-aalala, naku, ano kayang nagawa ko sa kanya? At kung ang damdamin ay pagkahiya, nahihiya po ako. Iba na lang po. Ayan mga bata, yan ang ating napag-aralan nung nakaraan. At ngayon ay magpatuloy tayo. Subukin natin mga bata ha. Basahin ang maikling talata. Sagutin ang sumusunod na mga tanong pagkatapos. Okay, ready? Sa bakulan ni Mang Danilo ay maraming nakatanim na gulay. Narito ang listahan ng kanyang mga tanim na gulay. Ayan, yung mga tanim niya. May talong, may okra, may kamatis, may sili, may kalabasa. At ang pananda, isang gulay ay 5 bilang. Sige, sagutin nga natin. Ano ang pamagat ng pictograph na aking pinakita? Tama, ang pamagat ng pictograph ay mga tanim na gulay ni Mang Danilo. Next, ano-ano ang makikita sa pictograph? Makikita po dito ang iba't ibang gulay. Sunod, ano ang pinakamaraming gulay sa tanim ni Mang Danilo? Balikan nyo nga. Tama, ang pinakamarami po ay ang okra. Next, ano ang pinakakaunting tanim naman ni Mang Danilo? Okay, ang pinakakaunti ay ang kalabasa, kung mainyong makikita sa chart. At ikalima, ilan lahat ang bilang ng mga gulay na tanim ni Mang Danilo? Balikan nyo nga ulit ang chart. Ilan ang bilang ng mga gulay na tanim ni Mang Danilo? Okay, ganito ang pagbilang natin. Sa talong, may 20. Sa okra, 30. Sa kamatis, 15. Sa sili, 15. Sa kalabasa ay 10. Very good mga bata. Lahat ay 90 o 90. Ngayon mga bata, mayroon akong maikling kwento. Nagtatanong muna ako. Tumutulong ba kayo sa gawaing bahay?
Very good. Ano-ano ang kaya mong gawin? Ulit, anong kaya nyo? Magwalis po, maghugas po ng pinggan, magdilig po ng halaman. Mahusay, mga bata. Kaparehas niyo ba sila? Okay, umpisa na natin ang ating kwento. Ang Matulunging Bata ni Desiree T. Caballo. Si Isya ay nag-iisang anak ni Mang Ando at ni Aling Minyang. Siya ay 6 na taong gulang at nasa unang baitang. Tuwing araw ng Sabado at Linggo ay tumutulong siya sa kaniyang mga magulang sa mga gawaing bahay. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa pagwawalis, paglalampaso ng sahig, paghuhugas ng mga pinagkainan, at pagtitiklop ng mga damit. Tinutulungan din niya ang kanyang ama sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa pamamagitan ng pag-aabot ng mga gamit dito. Sa paaralan naman ay tumutulong din siya sa kanyang guro sa pagbibitbit ng gamit nito, araw-araw. Tumutulong din siya sa kanyang mga kaklase sa paglilinis ng kanilang mga silid-aralan at pag-aayos ng mga upuan. Very good. Masipag siya kapag nakatutulong sa mga taong nakapaligid sa kanya at sa mga nangangailangan. Yan si Isya, ang matulunging bata. Palakpakan nga natin ang mga bata, si Isya. Okay, ngayon, meron akong mga tanong. Ito ay inyong guhitan ng letra ng tamang sagot. Okay, number 1. Sino yung bata sa kwento? A. Ana, B. Bea, C. Isla, D. Isya. Sige nga. Tama, si Isya. Sumunod, ano ang pamagat ng kwento? Tatandaan niyo ba? A. Ang mabait na bata. B. Ang makulit na bata. C. Ang matulunging bata. O D. Ang tamad na bata. Very good. Ito ay C. Ang matulunging bata. Okay, next. Kailan siya tumutulong sa mga gawaing bahay? A. Biyernes at Sabado. B. Linggo at Lunes. C. Martes at Miyerkules. D. Sabado at Linggo. Hulaan nyo nga. Okay, D. Sabado at Linggo siya tumutulong. Okay, 4. Ano ang kanyang nararamdaman tuwing siya ay nakakatulong? Siya ba ay masaya? B. Nagagalit? C. Naiinis? D. Nalulungkot? Ano kaya? Tama. Masaya kapag siya ay nakakatulong. Paano siya tumutulong sa kanyang ina? A. Nag-aabot ng gamit, nagbibitbit ng gamit, naglilinis ng silid-aralan, nagtitiklop ng damit. D. Nagtitiklop ng damit. At very good kayo, mga bata. Mahusay. Ngayon, tuklasin naman natin. Ngayong panahon ng pandemya, ano kaya ang maaaring gawin ni tatay at nanay upang kumita ng para sa pamilya? Pwedeng magtinda po sa bahay, magtanim po ng gulay, mag-alaga ng manok at ibon. Very good, mga bata. Mayroon pa ako isang maikling pang kwento. Handa na ba kayong makinig? Ang pamilya naman ni Mang Abner ay may alagang mga manok na paitlugin. Araw-araw ay iniipon niya ang mga itlog upang ibenta sa kanilang munting tindahan.
Narito ang talaan ng pagkuha niyang itlog sa loob ng 1 linggo. Ayan. Meron siyang araw at bilang ng itlog. O, tingnan natin mabuti yung chart. Tingnan mo mabuti. Ngayon, sagutan natin, ano ang pamagat ng pictograph? Ang pamagat ng pictograph ay bilang ng mga nakukuhang itlog araw-araw. Next, ilang tray na itlog nakukuha ni Mang Abner noong linggo? Ilan kaya nakuha niya? Tama, may 8 tray po na itlog ang nakuha niya noong linggo. Next, bilangin mabuti. Ilang tray ng itlog naman ang nakuha ni Mang Abner noong Miyerkules? Ilang kayang tray? 6 na tray ang kanyang nakuha noong Miyerkules. Next, ilang tray naman ang nakuha noong Sabado? 3 tray ng itlog ang nakuha noong Sabado. Okay. Next, ilang itlog ang katumbas ng bawat itlog ng nakaguhit? Ilan kaya iyan? Bawat isang itlog ay may katumbas na 1 tray. Okay, very good. Mahusay mga bata. Ngayon, isa-isip nga natin, kilalanin natin ang ibig sabihin ng pictograph. Ang pictograph ay isang uri ng graph na gumagamit ng mga larawan na kumakatawan sa numero ng mga bagay. Maaaring gumamit ng larawan ng tao, hayop, o halaman bagay na angkop sa pangsa o aralin sa pagbuo ng isang pictograph. Okay, narito pa ang mga bahagi ng pictograph. Ang pamagat ay tumutukoy sa kung ano ang nilalaman ng pictograph at nagbibigay ito ng idea kung tungkol saan ito. Ang label naman ay maaaring maikling pamagat o titulong detalyado naglalarawan tungkol sa pictograph. At ang huli, ang legend o pananda ay nagsasabi kung ano ang kahulugan o katumbas ng bawat larawan. Mahusay mga bata, ito ay isulat nyo sa inyong notebook. Next, narito yung isang halimbawa natin. Yan, bilang ng mga itlog. May araw, Lunes, Martes. Yan. Okay. Para sa ating pagsasanay. Okay, ito yung chart natin. Pag-aralan ng pictograph at sagutin ang mga tanong. Tingnan niyo mabuti. Okay, number 1. Ano ang pamagat ng pictograph? Okay. Ang pamagat ay bilang ng mga mangga na napitas ng magkakaibigan. Very good. Next. Ilan ang mangga ni Ray? Tama, 6 ang mangga ni Ray. Next. Ilan ang mangga ni Kent? Very good. 3 ang mangga ni Kent. Kaapat, sino ang nakapitas ng pinakamaraming mangga? Ilan ito? Tama, si RJ ang nakapitas ng pinakamaraming mangga. 7 ang napitas niya. Next, ilan lahat ang manggang napitas ng magkakaibigan? Ayan, 21 pong mangga ang napitas ng magkakaibigan. Very good. At para sa ating pagtataya, pag-aralan muli ang pictograph at sagutin ang mga tanong. Ito na yung mga tanong. Pero bago yung tanong, may babasahin muna ako. Ang puno ay isa sa pinakamahalagang likas na yaman
Kaya naman bumili at nagtanim si Kaloy sa bukid ng mga puno. Tingnan kung ilang puno ang naitanim ni Kaloy sa loob ng 5 buwan. Ito yung chart, mga naitanim na puno ni Kaloy. May Enero, Pebrero, Marso, Abril at Mayo. At may pananda dyan na ang isang buong puno ay 2 ang bilang. Ang kalahati ay 1 lang. Umpisahan na natin. Anong simbolo ang ginamit sa pictograph? Okay. Next. Ilang puno ang naitanim ni Kaloy noong Marso? Tingnan niyo sa chart. Next. Sa anong buwan may pinakakaunting puno ang naitanim ni Kaloy? Tingnan niyo muli at isulat. Ika-4, sa anong buwan may pinakamaraming puno ang naitanim ni Kaloy? At ika-5, gumuhit ng simbolo na may katumbas na 10 puno. Mahusay mga bata, nasagutan niyo ba? Isulat lang po sa notebook at yan po ay ating tsetsikan. Okay, ngayon mga bata, para sa ating karagdagang gawain, ang panuto natin ay humanap ng isang pictograph sa ibang aklat. Isulat ang impormasyong nakasaad dito. Magpatulong sa inyong mga magulang. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!